O ikaw nga, sawang-sawa ka na rin ba sa araw-araw na pag-ulan? Pwes, panoorin mo 'to. Yo, what's up mga toys? Andito na naman nga ako, no? It's your boy, Leo, at nandito na naman tayo for another vlog. At yun nga, no, ayaw talagang magpaahwat ng ulan. Sobrang tagal ng sunod-sunod na umuulan, parang isang linggo na hatang umuulan, no? At syempre, ilang araw na nga rin kami hindi makalabas at hindi makapag-shoot ng daily walk. Bukod pa nga doon, suspendido yung mga pasok sa mga paaralan. At talagang napakahirap din para dun sa mga nagtatrabahong bumiyahe dahil nga sobrang baha ng mga kalsada. At dahil na nga rin sa mga kakulangan nga ng mga bumabiyaheng pampasaherong mga sasakyan. At higit sa lahat nga, no, ilang araw na rin nakikipagsapalaran yung mga kababayan natin, yung mga tao na wala talagang mga tirahan o walang bubong na pumuprotekta sa kanila sa mga ganitong panahon, no? Kaya nga minsan parang ayoko nang manood ng mga balita sa kahit anong social media kasi hindi ko talaga maiwasang maawa dun sa mga tao na kailangan talagang lumabas ng bahay, no? Para magtrabaho, kumita ng pera, kailangan talagang lumaban para mabuhay, no? Hindi ko alam kung matatandaan ng marami sa inyo na makakapanood nito, no? Pero isa talaga yung bagyong Glenda sa hindi ko makalimutang bagyo. Dahil nga bukod sa sobrang dami yung mga napinsala talaga niya, no? Isa yung bagyong Glenda sa pinakamalakas na na-experience ko na bagyo. Yun lang talaga yung bagyong nakasira sa bubong namin. Hindi naman sa sobrang tibay nung bubong namin, pero madami na rin kasing bagyo yung dumaan bago yung bagyong Glenda na kampante lang ako nung mga panahon na yon, pero hindi ko in-expect na talagang masisira yung bubong namin, no? Grabe din talaga yung pagbaha nun. Kung dito ka sa parte namin sa Calabarzon, meron kasing bagyo na parang hangin lang na may konting ulan, pero yun talaga malakas na yung hangin tapos ang dami pa ng ulan. So yung volume ng tubig na binubuhos ng bagyong yun, sobrang dami talaga, kaya bumaha din talaga dun sa amin, no? Tapos kaya hindi ko siya makalimutan kasi yung bagyong Glenda, siya yung bagyo na talagang ang daming puno yung natumba. Bukod sa mga puno, ang dami ring poste talaga dun sa kalsada na nagtumbahan, no? Na naging sanhi nga rin yun ng halos napakalawak na brownout talaga sa Calabarzon. Tapos yung brownout na yun, hindi lang 1 to 2 days yun, ha. Hindi ko alam, hindi ko na masyadong tanda kung ilang weeks yung inabot, pero sobrang tagal niya talaga na ang ginagawa namin para lang makapag-charge kami ng cellphone. Dahil nga may motor kami dati, yung tatay ko, ginagamit na lang namin yung motor na parang generator para makamusta namin yung mga ilang kakilala na nasalanta rin ng bagyo. Dahil magkakasama pa nga kami sa bahay, kasama ko yung kuya ko. Nung time na may chance na kaming bumili ng pagkain, nagpunta kami sa grocery, no? Para makabili ng mga kailangan namin. Kasi parang ang tagal namin na-stuck sa bahay. Bukod sa wala kang kuryente, wala rin halos mga tindahan na bukas. Wala kami mabila ng mga pagkain, kaya pinilit namin talagang makapunta sa grocery. Talagang napakahirap ng pagkakataong yun. Kaya nga ngayon, no, kahit naaasar ako kasi hindi kami makapag daily walk, hindi naman namin mapilit mag daily walk na umuulan, naiisip ko pa rin na mas mapalad yung mga katulad natin na may choice tayo na hindi lumabas. Pwede tayong magpahinga sa bahay. Tulad ko, work from home ako. Ganun din si Babu. Hindi namin kailangan lumabas para magtrabaho at hindi namin kailangan mapagsapalaran sa ulan. Kasi yung iba talaga kailangan lumabas. Hindi lang dahil para makapagtrabaho, pero pinakamasaklap pa nga doon yung iba, kailangan talagang lumabas ng bahay para lumikas. Dahil nga sa patuloy na pag-ulan at patuloy na pagtaas ng tubig, hindi ka na pwedeng magstay doon sa bahay, no? Kaya nga ngayon, no, minaximize na lang namin yung oras na nandito kami sa bahay para magbanding. Tinry namin lutuin yung mga comfort food tuwing umuulan, konting kwentuhan. Although nagagawa din namin yung kwentuhan kahit hindi umuulan, pero
Pero syempre, mas mahaba yung mga kwentuhan kasi hindi namin kailangang umalis ng bahay. Kumaga dire-diretso lang minsan yung usapan. Although may times na boring talaga kasi parang hindi almost 1 week na umuulan ng sunod-sunod. Talagang nakakatamad. Pero in a way, masaya pa rin naman eh. Basta kasama mo yung pamilya mo at ligtas kayo. So yun lang naman mga toys, no? Maraming salamat kung umabot ka sa part ng video na to at sana maayos ang kalagayan mo. At kung bago ka nga pala dito sa channel namin, nagpo-post nga pala kami 3 times a week hanggat kaya ng mga ganitong vlogs at more on daily walk vlogs na ginagawa namin ni Joanne. Katulad ng ganitong video, no? Kung bago ka, try mong panoorin to or kung hindi mo pa to napapanood, panoorin mo na rin. Maraming salamat nga pala sa panonood at stay safe. Yun lang. Paalam.